At ayun na nga mga nubwits! So isang hindi masyadong mainit na tanghali sa inyong lahat. At may maiksing ride tayo ngayon. Actually, nagawa ko na to before, yung ganitong video. So dahil meron na namang bagong palabas, which is another Marvel movie. Alam niyo naman, fan ako ng MCU eh. So manonood ako ng sine ulit. Sabi ko sa dati kong video, madalas manood ako sa UP Town Center dahil 4DX ako nanonood eh. So sabi ko may iba naman, manonood naman ako sa SM North ngayon. And then titignan natin yung situation ng mga bike parking doon. Kasi syempre, nung nag-end na yung pandemic, marami nang hindi nag-bike. So medyo na-neglect na yung mga bike parking sa mga mall, sa mga establishments. So tingnan natin kung anong sitwasyon ng bike parking sa mga mall. At ang unang titignan natin ay SM North. And at the same time, manonood din tayo ng sine. Dahil ang movie ngayon ay Thunderbolt. Maganda yung mga reviews. Yung mga nakapanood ng first 30 minutes ng movie, kasi may ganun eh, hinayaan sila makapanood ng first 30 minutes ng movie. Na-invite sila, and then sobrang nagustuhan nila. Sobrang excited na sila mapanood yung buong movie. Eh ngayong araw yung showing dito sa Pilipinas. So, libre naman ako, at hindi ako manood, di ba? Or gagala na rin ako ng konti sa mall. Tagal ko nang hindi nakakapunta ng mall. Last na punta ko ng mall, yung nanood pa rin ako ng sine. Alam mo, buti ngayong araw, hindi masyadong mainit. Maraming clouds, oh. So, hindi tayo bilad ngayon. Okay na okay yan. Huwag sana tayong ulanin kasi pangit naman manood ng sine ng basa, di ba? Ay, sana hindi umulan. Sana ganyan lang. O, tanungin ko naman kayo, comment kayo sa baba. Ano naman yung mga ginagawa nyo ngayon? Nagra-ride ba kayo? Panonood din ba kayo ng movie na panonoodin ko? O tambay-tambay lang muna sa bahay, gawa ng mainit? Wala namang masama doon kasi talagang mainit ngayon, ang hirap talaga mag-ride. Hindi masyadong masaya. Pero yung ganitong panahon, okay na okay to. Hindi masyadong mainit, medyo maraming clouds. Tsaka lately, yung mga nakalipas na araw, umuulan paghapon. So parang nababalance niya ng konti. Kaso minsan, yung ulan, sobrang saglit lang. Kaya parang lalong umiinit yung singaw, pinapasingaw niya yung lupa. Pero pag malakas yung ulan, tapos medyo mahaba, matagal, yun yung maganda. Anyway, balik tayo sa usapang sine. Pinoproblema ko ngayon kung manonood ako ng IMAX or Director's Club. Kasi nga, sanay nga ako sa 4DX na medyo gumagalaw ang upuan. So, iniisip kong mag-IMAX. O kaya mag-Director's Club tayo, yung medyo social na upuan. Hindi gumagalaw pero komportable. Bahala na, doon na tayo mag-decide kasi hindi ko talaga alam kung ano pipiliin ko eh. Comment kayo sa baba kung kayo madalas manood, IMAX ba, Director's Club, 4DX, or normal na sine lang, or pirata ka. Inaantay mo na lang magkaroon ng torrent. Ako kasi, dahil fan ako ng MCU, nagsisine talaga ako, nagbabayad talaga ako kasi syempre pag hindi sila kumita, hindi na sila gagawa ulit ng movie. Ganun din dito, pag nag-skip kayo ng ads, syempre mas konting revenue yung nakukuha natin, mas nakakatamad gumawa ng content. Syempre, trabaho natin to eh. Kung ini-skip lang ang ads, wala tayong kikitain. Yung panggalaw natin, kulang. Syempre, kailangan din naman nating mabuhay. Kaysa gumawa ako ng content, kung hindi ko naman kinikita dito, di gagawa na lang ako ng ibang pagkakakitaan. Pero kung kinikita ko naman dito sa content creation, di ba, di continue tayo gagawa ng content. Ganon din yung mga movie creators o mga film creators. Siyempre, kung di sila kikita, milyon-milyon ang ginagastos nila sa paggawa ng featured film, di less na yung budget sa mga susunod na movies. Ganon lang naman kasimple yun. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Wow, buti hindi pa tinatanggal yung mga barriers dito para sa bike lane. Yung part na to, safe na safe pa rin mag-bike dito eh. Gawa ng may mga ganyan. Though hindi lahat may ganyan. Mamaya, pagdating doon sa circle, wala na yan. Pero gumawa na sila ng mas mataas na bike lane. Oh, grabe oh, ginagawa na pala yung dito. Stasyon. Sana magawa na nila yan kasi sa totoo lang, pag nag-work ka, sobrang traffic din sa way Commonwealth. Though hindi ko naman problema kasi nakabike ako palagi. But yung mga empleyado, yung mga pumapasok sa trabaho, nahihirapan talaga. Grabe ang nila, struggle. So feeling ko pag nagawa na yung MRT na yan, mas maiibsan yung problema nila sa pagko-commute. Kasi sa totoo lang, car-centric ang Pilipinas. Kasi nga,
yung mode of transportation medyo meh. Kaya mas pinipili magkotse ng mga Pilipino. Tsaka yung mentality ng mga Pinoy na pag may kotse ka, big time ka. Yan, ganun ang mentality ng Pilipino eh. Kaya pangit na nga yung infrastructure para sa sa commuting. Ganun pa yung mentality ng mga Pinoy. Dapat big time ka, dapat meron kang kotse. Kaya ayan, traffic ang Pilipinas. So maraming reasons kung bakit traffic. Plus mo pa yung hindi magandang kalsada. Eventually, maayos din yan. Sana, hoping pa rin naman tayo. Ayan na. SM North, here I come. Tagal-tagal ko rin hindi nakakapunta dito sa SM North. Sana mas magandang oras yung mapili natin para makapaggala-gala muna tayo sa mall. Uy, medyo dumidilim Nakakatakot, baka uulan Huwag muna, papasukin mo muna ako sa mall. Parang mali ako ng pinasukan. Ikot ako kasi dapat doon ako pa-park Ayoko mag-park dito sa loob, ang layo May parking din kasi doon. Pero dito na lang ako sa labas, sa may harap. Layo kasi doon sa loob So ikot tayo para makapark. Pero uulan na. Sana na tayong abutan. Ay, umaambon na. Nakikita ko na yung mga patak. O diba dito maaraw? Banda doon, makulimlim. Nasa na nga ba ang parking dito ng bike? This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So, pagdating ko sa parking, okay naman yung mga parking, maganda, marami kang pwedeng paglagyan ng bike. Ang kinagandahan pa nga dito sa SM North, merong logbook at dapat mag-iiwan ka ng ID dyan sa guard at bibigyan kanila ng number. At yun na nga yung ginawa natin, nag-log tayo tapos binigyan tayo ng number at yan din yung isosurrender natin para makuha natin yung bike natin tsaka yung ID na iniwan natin. Sana halos lahat ng bike parking sa mga malls ay ganito, yung iba kasi talagang walang bantay. Pero hindi mo masisi yung mga malls kasi nag-die down na rin talaga yung mga nagbabike so hindi na masyadong madami yung nagpa-park. So hindi na talaga nila naging priority yan. Pero at least dito sa SM North, meron pa rin ganyan, secured pa rin at mas mababa ang chance na manakawang ka ng bike. So very good yan SM North at sana panatilihin nyo pa rin may ganyan ang mga bike parking nyo. Malaking tulong to sa mga siklista na tulad namin. Nakapark na tayo. Nila ko muna ng master lock tsaka yung mga gulong nilagyan ko. So secure naman yan. Tinanggal ko na rin yung mga kailangan tanggalin. So first, kailangan ko mag-withdraw. Gawa nang wala akong cash. Cashless na ako ngayon So pila-pila muna tayo sa ATM. Lagi talagang mahaba ang pila ng ATM ng BPI. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yung mga nag-withdraw, akala mo may Facebook dun sa machine. Ang tatagal mag-withdraw. Yung mga balance nyo kasi, i-check nyo na dun sa mismong app ng BPI. Para sa mismong machine, withdraw na lang. So bibili muna akong ticket. Tapos papalit akong damit. Umulan na Buti nandito na ako sa loob ng mall. So ayun, pumili lang ako para bumili ng ticket. Kanina pinagpipilian ko yung IMAX tsaka yung Directors Club. Grabe na pala yung presyo ng IMAX ngayon, 800 to 900. Kaya nag-Directors Club na lang ako na nasa 590 pesos lang. Libre naman na yung dalawang popcorn dyan, tsaka drinks. Na nakalimutan kong meron palang libre. So gala-gala muna tayo dahil meron pa akong isang oras na aantayin. Nandito ngayon yung mga gusto kong puntahan Pero hindi na kasi ako pumapasok sa mga music store tsaka mga bike shop. Gawa ng baka mabudol tayo. Pero nakakatempa rin Ayaw pumasok sa mga bike shop pero pumasok sa Decathlon. Window shopping lang naman tayo dito. Hindi naman tayo bibili. Pero pag sports enthusiast ka talaga, napakadaming pagpipilian dito sa Decathlon. Ikaw na lang ang magsasawa. So ayan, napakadaming bikes at kung ano-anong bike accessories. Actually, naghahanap ako ng cleats attachment kaso wala akong makita. Puro sapatos lang. Kahit sa side na ito, wala akong makitang cleats attachment. Pero okay lang yan. So, nagpalit na ako ng damit para pwede na akong dumiretso sa sine. At ito na nga, bumili pa rin ako ng pagkain. Nakalimutan ko na meron nga palang libre dun sa ticket na binili ko. Ang dami ko tuloy popcorn. So pagpasok ko, diyan ko nakita na nandito nga pala yung mga libreng pagkain. Di ayun, doble popcorn. So dalawa yung binigay sa akin, yung isang normal tsaka yung pang extra. Kasi pwede kang pumindot ng buton dun sa may upuan para tawagin sila at humingi ng extra. Pero kinuha ko na para hindi na ako puputon. So lazy boy ang mga upuan, pwede mong i-adjust yung sandalan, tsaka pwede mong itaas yung paa mo. Tsaka may mga tamang pagitan dun sa katabi. Komportable din naman yung upuan, kaya okay din talaga yung Directors Club
So nagsimula na nga ang palabas kaya in-enjoy ko na muna yung movie. 2 hours later. So short review ng movie, 9 out of 10 para sa akin. May 2 post-credit scene so wag muna kayong umalis hanggang sa dulo. Ang napansin ko lang parang movie to ni Helena, yung kapatid ni Black Widow. Ang dami niya kasing airtime at medyo tinakil din nila yung tungkol sa mental health. Mas maganda panoodin nyo na lang, maganda naman yung movie. Anyway, tinatanggal ko na yung mga lock ng bike ko para makauwi na tayo. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. At ayun, dito na nagtatapos ang wala kakwenta-kwentang ride vlog na ito. Maraming salamat sa mga nanood. Kung nakaabot ka dito, ikaw ang tunay na bida. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!